Hayaan mong maliitin ka nila. Hayaan mo silang husgahan ka. Let them think na wala kang mararating sa buhay. Hindi nila alam ang mga pinagdaanan mo, yung mga gabing iyak ka ng iyak, yung times na halos sumuko ka na pero lumaban ka pa rin kasi, hello, pangarap mo to. Kaya okay lang kung pagtawanan ka nila o sabihin nilang di mo kaya. Smile ka lang kahit masakit. Gamitin mo ang doubts nila as motivation para patunayan na mali sila. Let their words be your fuel para magpatuloy ka. In the end, wala kang kailangang i-explain. Let your success do the talking kasi, di ba? Success is the best revenge. Tahimik pero sobrang impactful. Darating din ang araw na masasabi nila, wow, she made it. So don't stress. Keep fighting. Keep hustling. Isang araw, mapapatunayan mo na yung minamaliit nila noon. Yun pala ang magiging patunay ng tagumpay mo. Huwag maniwala agad sa mga sumbong. Hindi lahat na nagsusumbong sa'yo, totoo ang lahat ng sinasabi. Huwag basta-basta maniwala sa nagsusumbong. Pero kung ang sumbong ay bago, lalo na kung ang tao isinumbong sa'yo, bago lang na pangyayari na involve tayo sa taong yun na hindi mo akalain na magagawa ngayon, baka mas mabuting huwag ka muna magpigay ng judgment. Huwag na muna maghusga. Kasi nga, yan ang gustong mangyari ng taong nagsusumbong. Ang husgahan ng tao, isinumbong niya. Kapag dumating ang pagkakataon na linisan na ng pagkatao, ikaw na ang ilalaglag niya. Ikaw na ang nagsimula ng gulo. Ikaw na ang pinakamasakit tao. Huwag ka ma-pressure dahil hindi naman paligsahan ang buhay. Huwag ka masyadong ma-stress dahil hindi naman required na laging magaling ka. Huwag ka ma-stress dahil hindi naman required na laging nakakanat ka sa iba. Gawin mo lang simple ang buhay. As long as nag-i-enjoy ka, wala kang inaapakan tao, okay na yun. Hindi paligsahan ang buhay at hindi required na dapat mas magaling ka sa kanila. Huwag kang ma-pressure sa achievements ng ibang tao dahil naniniwala pa rin ako na iba yung plano para sa'yo. Naniniwala ako na lahat ng mga bagay na gusto mong matupad at mangyayari. Dahil hindi ka naman nakikipagkumpetensya dito sa mundo eh. Sadyang ini-enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon. Kapag may iniibig na ang iyong anak, darating ang araw na ang dating munting kamay na mahigpit na humahawak sa iyo ay bibitaw upang hawakan ang kamay ng iba. Ang dating batang lumalapit sa iyo upang humingi ng payo ay matututo ng makinig sa pintig ng sariling puso. At bilang magulang, maaaring may halong saya at pangambakang mararamdaman. Ngunit tandaan mo, hindi mo kayang pigilan ang pagdating ng pag-ibig sa kanilang buhay. Pero kaya mong gabayan sila upang piliin ang tama. Makinig at maging bukas sa kanilang kwento. Huwag mong iparamdam sa kanila na mali ang umibig. Sa halip, maging isang ligtas na kanlungan kung saan malaya silang makakapagbahagi ng kanilang nararamdaman. Huwag piliting pigilan, gabayan ng maayos. Ang pagbabawal ay madalas humahantong sa paglilihim. Sa halip, ipaintindi ang kahalagahan ng tamang panahon, tamang tao, at tamang dahilan ng pag-ibig. Turuan sila ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi lang ito kilig, hindi lang ito saya. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto, pananagutan, at pagpapahalaga sa isa't isa. Ipanalangin sila. Walang gabay na mas makapangyarihan kaysa sa panalangin. Ipagdasal mo na makatagpo sila ng taong tunay na magpapahalaga at magmamahal sa kanila ng wasto. Masakit man isipin na hindi na ikaw ang sentro ng kanilang mundo. Tandaan mong hindi nawawala ang iyong halaga bilang magulang. Nag-iiba lang ang iyong papel at sa bawat desisyong gagawin nila, ang iyong pagmamahal at gabay ang mananatiling pundasyon ng kanilang puso.